Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok Libertad Antique, this has grew into 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sand o bags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag cueing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month.
Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day, with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6 various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming Lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmed 6, and the provincial and municipal local government of Antique. Hello mga ka-agri and welcome sa Vegetable Basket sang probinsya sa Iloilo, ang munisipyo sang Leon. Ari kita di subong sa ilang municipal food terminal upon mas kilala nga Bagsakan Center. Dali, kag manindahan na kita. Leon is considered as the vegetable basket of the province of Iloilo. That is why sa mga karason kung ansa kita ang napilian nga pagsuportaran kang di amad pasakan kang nilawatan nga Leon Municipal Food Terminal. So, mga 25 years ago, gin-establish siya pagi sa buli kang Day Ahmad. And now, isa rin dyan kaparag yan, kang atan ng mga farmers nga makatipon kang andang ng mga farm products, hindi lang man Tagalion, kundi ang mga adjacent municipalities na diriti puno ng ilang farm products kag pagbaligya sa mga lain-lain ng mga buyers natin. So for now, ang atin nga mga farm products ginadararan dia not only di lang sa Iloilo but sa mga other provinces, sa mga Boracay, sa mga Cebu, mga Negros, and even Metro Manila. So kita rin ang halos nag-supply kang mga fruits and vegetables tidya sa Region 6. In terms of regulation kang ating municipal food terminal under sa management kang local government unit of Leon, and we are in charge sa price monitoring to ensure nga insakto man ang presyo sa sa mga tanon o ginabaligya sa mga farmers kabulig sa amad. So ginamonitor natin every day since ang operation ng ating municipal food terminal is every day na. Ang ating mga municipal food terminal dako ginabulig sa ating mga nguma because may access ang tanda or link ng tanda sa mga buyers natin. So sa una sa nunduman natin ang mga baligya natin ginaaboy lang sa mga kilid na it's because of oversupply. But subong, we're very fortunate kami Bagsakan Center na kita or food terminal na ang ating mabaligya halos mga bakal na mabaligya na sa ating mga mangunguma. And we are inviting sa ating mga tourists those na gusto mag-visit sa ating Leon Municipal Food Terminal nga magbakal kang mga peska nga mga ulutanon halin gid mismo sa mga mangunguma sa Banwa sa Leon. Maayong aga sa aton ng mga tagbalangati, sa aton ng mga live viewers, sa aton ng Facebook. Maayong aga gid pag sa tanan natin ng mga farmers, sa tanan natin ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa Bilog ng Western Visayas, sa aton nga Provincial Agriculture Office kag City Agriculture Office man. Maayong aga sa aton tanan kag isa na naman kaadlaw panibag-o nga topiko ang aton pag-istoryahan, maga-sentro sa aton mga kauturan ng mga indigenous people
dito sa Western Visayas kung sa diin ining 4K program sa Department of Agriculture nakahatag na sang pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agud nga mabuligan kag mapasangyog pagid ang palangubihian sa aton nga mga kauturan nga mga IPs. Gani subong episode makaupod nato ang isa man sa mga leader sa isa ka asosasyon diri sa Western Visayas nga miyembro o kung katapo man sa indigenous people kag nakaambit sang pila ka mga intervention from the 4K program sa Department of Agriculture Western Visayas. Ma'am, ayong aga kag pagpanamiyaw sa aton tanan nga mga tagpalamati. And pwede mo ba lang mama introduce ang imong pangalan, ang imong asosasyon kag ang imong address? Pangalan ko. Ako si Irene Dolitog Bilorente. Tubo man proper uyang Libakaw, Aklan. Yung amon nga asosasyon na Indigenous People of Uyang. Yes, ang una naton nga pamangkot ma'am, ano bala ang mga nagapanguna nga mga commodity o mga agricultural products nga ginaproduce naman niya sa aton nga asosasyon na specifically sa Barangay Uyang sa Libakaw, Aklan? Una sir, hay, itawan kami itporky in Abaka. O Abaka makaroon sir, hay, damat-ama doon nga asinsuman. Yes. Sa bulig na porky, itawan na itabuno. Nagtausan dahil mga materialis, parehas it mga sanduko, parehas it mga pala, mga bara. Lupang aywa sir, hay, nagtaon man sa hapon it mushroom. Tapos hay, nagpa-training sa nakamon it abaka fiber. Pero ang mga buhi ito, hay, abaka fiber. Pinali ko na sir, ay nag-inom na kami, mga materialis, ang nabiligyan namin niya sa kalibo. Kami makara sir, may dala kami ng product, kung sininin ang bakal. Tapos sir, may amon ba nga niya tao do poke nga sa muskubidak. Galing sir, makara, ito ay materialis, pero haywa pa na tao ito ro, pato. Pero preparado na makararoan na nga, bagay pato ito. Pero sir, ay, sa amon kumatyag sir, ay medyo namin na poke, kabulig man sa amon nga bilang IP sa Barangay Uyang, makabulig sa among mga inunga sa uling inadlaw, kung amon man nga atipanon, amon man parahon. Yun na lang sir, kaabo nga programa do poke. Kung kami sa mga aklanong bukid nun hay, amon man nga i-adapt sa among kagulingon. Bali abaka gid ang inyong main Abaka product. gid sir, amon nga pangitan-an sa Uyang, Libakaw, Aklan. Pila na kamo ka years man, pila na ini kaya tuig ining indigenous people of Uyang? Ano na sir, 7 years na. Wow, 7 years na. And sa 7 years ninyong pag-operate, ma'am, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero karon sir, hay, may amon na buyer to sa baryo sir. Tapos hay, gina-deliver iya sa trader sa Libakaw. Dili gina-deliver. And madamo naman kamo ma'am no mga na-intrahan, napasakupan ng mga market matching sang DA40 program. Kag ano naman ang mga pagpanghangkat o kung mga challenges nga ginapangatubang ninyo? Okay man sir. Ginaatubang man namon sir, ginaprepararan man namon para gaantigo kami kung ano rin na to at mga ahinsya ipoki. Inaintindi gid namon sir para makatuon kami abot sa uling edad daw ay bisan kami makaubraw ta kami bisan wa ta kami mga trainer. Yes, how about naman ma'am no sa pag-transport sa aton nga mga produkto? May arabal kita sa mga challenges o kung pagpanghangkat nga ginapangatubang ko na ginabiyahe naton o kung ginadulong naton ang aton nga mga produkto? Oo sir. Amon ginabudayan na bitawan sir sa amon. Makakaya supat nga madami. Bawa ko may amon produkto ay nabudayan gid kami. Kasi wa abit tulay ro among Aklan River. Ang ginahabal-habal pahalin ito sa Barangay Uyang, paadto iya sa Banwat Libakaw, ay ginahabal-habal ang ron sir, pag-single ng motor. Yun amon nabudlayan dito sa amon. Sa imo nga pagpananaw ma'am, anong mga suporta from the government o from the Department of Agriculture, specifically with the 4K program, ang kinahanglan agud nga mas mapataas pagid ang volume o kung mas mapanami pagid ang kalidad, especially sa aton nga abaka products? Kung ang ganahan ng gawin sir, hay kaparehas makain mga machine. Dahil do ang kami ngayon sir nga abaka, paagit arong sir sa manumano. Manumano. Ito nga, gimatan sa amo ay
Hindi ako nabulan, sir. Parehas mana nga dapat may among machine, dapat may among na service na nila, maskin, ano lang, Costco, ano na. Doon ba among nabulan ito sa among na mga produkto. May ano pa ginani ron, sir, halipat ako gali. May kupi pa ron maging tao. Linda. May kaso lang, bukupi nga to, sir, hay. Hauling it, halin iya. Ano lagi sanda, medyo balda lagi sanda paabot to sa amon. Isang kiri at akaroy na. Ang aton nga abaka products, ma'am, di ini nakalabot. Wak kasi, doon na po kasi, nang inhatag na abaka, wak kasi napagluti yung subong kasi sila nga nanghatag. Okay. And sa palaabuto nabi, ma'am, no, in the future, ano pagid ang mga plano, especially sa ating organization, ang indigenous people o yan, may kaangkanan sa pagpasanlog pagdiya sa ating nga produkto. Ang plano namon, sir, sa abaka na mga ginhatag sa koki, kung makuhaan tani sa produkto, ang magina iya ang kung sino ang nagaprodukto sina, ang amon pala nga pili bala sa abaka, hinatagan na ang amon asosasyon para may pundo ang amon asosasyon. Pero ang natrabaho, may ara man sila dibidindo, pero ang asosasyon mga ginaya namon. Bali, pila ka mo kabilog, ma'am, sa inyong asosasyon? 155. 155. Registrado na, sir. Registrado na sa DI kag sa DTI. Sa DOLI. Sa DOLI. So, paano nyo, ma'am, gina-manage, no, with the numbers of 155 ka mga miyembro sa association? Paano nyo gina-manage o kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa inyong mga miyembro? Among gawin, sir, na sa member abi na po, sir. Halimbawa, abi, may amon abi gawin, sir, na sa isang kabulan bala, sir. May amon na ano bala, hulog bala kami sang 50 pesos sa isang kabulan. Siling sang amon na presidente sa amon asosasyon. Kung magdamo na ang amon kwarta, amon na ang ako hulamon bala sang amon ka grupo. Katagan man sila sang ang nagtubuan bala, sir. Para nga may putog hapon ang amon asosasyon. Siling pagit sang amon presidente to, sir. Iligi bala kami sang amon ginataon ni sang porke sang mga pato para magdamo bala ang pato hinasilan man ang kami nga mga members, sir. Doon ang among ginakasingganay. Aside sa abaka, ma'am, ano pag iba natin ng mga products, may arabal kita mga livestock o kung poultry o kung iban pagid ng mga sa porke, sir? Wala pa, sir. Ang ginhatag ko lang sang porke amo na ya sang muskubida, pero wala pa nito ba ako muskubida. Ang hatag sila sa mga manok, mga baboy. Pero aside sa ginhatag sang 4K, ma'am, ano pag ang gina-produce natin ng mga agricultural ng mga products? Sa amon. Sa inyo lang. Sa amon lagi. Damo nan, sir, may amon mga product kami itong mga tago nabi sa amon na, sir, ang bamboo butong. Amon na sa amon. Madamo ang mga product sa amon, sir. Mga saging, gabi daw mga kamuti, madamo yan. Kaso lang, sir, malayo pagdala diri sa marpag ba na. And sa ato naman, ma'am, no, sa part naman sa may mga kabataan na ikaw, ma'am, no? Oo, sir. Paano nakabulig naman niya ang pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa ating area sa pa-eskwela naman niya sa ating mga kabataan? Para abi ka ako, sir, ay sabi ako, sir, kapropes, sa uyang. Mapahulagin na, sir, ako. Mamang, sir, walo ka bitog, sir, akong bata. Pero subong, sir, liyo ko 3. Pero ang bulig sang gobyerno, pagi sa DSWD, napugit niya nga pakinabang ko. Dahil gani, sir, ang akong bata ang isa, graduating na sa pulis subong. Pero para sa akon, ang bulig sang gobyerno, mapahulgin niya ang bulig para sa among pagpanganbulig. And ang regarding naman, ma'am, no, sa mga training kag sa paghanas naman sa pila ka mga agencies natin, specifically under sa Department of Agriculture, paano naman nakabulig ang DA4K program, may kaangkana naman niya sa pag-improve sa imo nga ihibalo o kung imo nga knowledge kag skills as an IP farmer kag producer. Damo na gid, sir, ang mabulig sang DA program. Labi na din, sir, ang ginahatag sa amon abono kag mga binhi. Ang ginahatag ko sa amon ko abi, nagpa-training ko ang isda. Subong ni sa kabata, maayo na siya magbinhi, maayo na siya masang ikal. Depende na yan, sir, sa tao. Kung
Ang kisa man gani, sir, may nahatag man ang gobyerno. Why man gina-adapt man isang ikan, daw ginabaliwala lang. Pero may ara man, sir, hindi man talaga tao na kumatagan nila sa gobyerno sa mga amusin ang mga training. May ara man natutunan, may ara man sir. Oo. And ikaw naman yung ma'am, no, as farmer, as mangunguma, paano naman nakabulig ang pila ka mga trainings sa Department of Agriculture? Ay, para sa akon, sir, kada may training ko sa baryo to. Yan, nagkasaligid ako kay balan mo, sir, sa una ang mga tao to sa mga IT to sa baryo. Mag-walk na inulungan na pag-upra. Pagi sa mga training, unang-una sa DTI. Pangaywa ang ano, pag mga sa farmers, tubuan kami, sir, sa mga lili, kung gaano kami gatanong sa mga gulay. Ay subong gintagaan gani kami sa poki sa mga sitting to. Nagkakula sila sa mga vegetable garden. Nagdamo ko, sir, ang kalabasa ng mga pino, okra. Ang subong, sir, may dalagani akong mga pino. Yes, sir. Oh. Ikaduha na, sir, naghatag ng poki sang sidling to sa uyang. Sang una nga ginhatag, damo man to nga ginhabis. Sa ikaduha, sir, sa paghatag nila to sa poki. Bakit naman ito magdamo ay nagpulang ko sa amon, sir. Kung makaulang ko sa amon, ikatlo ka, mula na din. Ang diferensya lang, sir, sa amon, ang tao, masipag man. Kaso lang, sir, ang climate change wala ang tempo dito sa amon. Nagpabago-bago. Magumago. And regarding naman ma'am, no, sa atin ng mga bilang katapog kita o na part kita sa IP community, paano naman ang DA 40 program nagabulig sa pag-preserve sa aton ng mga cultural practices samtang gina-improve nato ng aton nga livelihood. Okay man, sir? Okay man ang bulig sa poki sa amon. And ginamake sure ma'am no nga ang aton nga cultural bilang katapog kita sa IP community is being preserved. Kag we are so thankful man ka ang 40 program yagin design gid mo para sa aton nga mga IP nga mga kauturan. Sa subong ma'am, may ara ba na kita mga ongoing nga mga trainings o kon mga pagdanghanas nga ginapasakupan na gud nga mas mapasanyog pagid iya ang aton nga asosasyon. Subong, sir, ang training subong nga amon nga ginapaabot karon. Pwede tinahini kami subong karon sa ano haribon. Ang haribon subong, sir, ari naman kami sa Kalibo sa 8, 9, 10. Naka-training kami, sir, kung paano maprotektahan ang amon nga Aklan River watershed. Karon kay man damo-damo na subong ang kakadto sa amon to nga baryo nga mga turista bala nagahalin diri sa lugar. Amon yan nga trainingan namon subong nga bawal kung kami sa amon to ka likasan. Amon naprotektahan namon subong, sir. Amon subong ang training namon subong nga nagaabot kag madamo pa nga training ang kinahanglan dapat sa mga IT. And as part sa uyang indigenous people of Uyang, ma'am, paano naman nakabulig iya ang pag-attend no, sa pila ka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagpadugang naman niya sa ating mga customer? Mahalaga din sa sir, ang nasa DA program, kapag training sa mga pumuluyo, labi na din sa mga indigenous people. Ay sang una, sir, ang mga tao sa amon, hindi nakabalo, magbuka sa mga pintas, mahagi sa baka, ay gintubuan niya na sa DTI, mga pangayon na sa ayuda na sa DTI, kung paano ba lang makatraining ang mga tao, kung diin galing ang mga materialis. Lulus po pa sila, sir, para mag-aayon po ang mga tao. And curious lang ako, ma'am, no, bilang parte o kung kabahin sa IT community, sa subong ano nga mga practices from your ancestors naman niya sa mga aton mga kanunumunuan, ang sa gihapon ang gina-apply naton sa pagpanguma. Subong sa amon, sir, ang gina-apply namon subong, ginatuluan bang tali kami sa mga training kung paano mag-upra-upra sa mga native na mga pang ginagamit sa panguma. Pero ang mga tao to, why man ginagamita ang in-apply kung paano na magagamit sa mga amuno nga dami sa compost. Hindi kaya hindi kinilid makuha sa una, ginagamitan natin training kami sa Caritas, wala nga nahalin sa France. Kung paano kami mag-obra bala sa mga hidro o ginagamit bala sa mga sapat-sapat sa uma. Yes. Hindi kaya makakuha, kundi na namon magbakal kami diri sa Amo na iya, ang nabudlayan namon, damo ng kami training, pero hindi gidyaman makuha ang mga ano tawag mo na, mga talaga kung sa amin, hindi na mapatay, ang ginahatag na sa amin yung mga pangdugo.
And sa nga nangina kabahin kita mga especially ang aton nga organization nga nangina parte sa DA4K program, ano kitang una natin nga nabansyagan bilang parte sa komunidad. Sa una-una sir, damo bigya ang nag-aabot sa among lugar na umaayo din sa among nakabulig. Nakabulig din sa tanan namon sang una sir. Ang nakakaiba gid subong, nagbago na gid kami subong dahil sa pag-training, paano sa mga experience. Mas kinwa niya tinapusan ko ang mga tao, nagatuon gid sa training. Saan wa ka tinapusan, kung ikaw wala nagapamati, nag-aayo pa gid. Na yes, sir, sa amon. Oo. And if may ara ikaw mga suggestions ma'am no kon panawagan sa aton nga program sa DA4K program, ano pa gid ang imong mga suggestion o kon ma-recommend agud nga ma-improve pa gid ang pila naton ka mga delivery specifically sa mga programa naton nga nagabuligid sa aton nga mga IP communities. Gusto ko tani sir sa sa gobyerno, especially gani sa amin sa DA program. Gusto ko gid tani nga dugangan pagid ang suporta para to sa amon sa IT. Para bala nga matun-an gid namon kung ano gid ang ikamayad bala sa amon pagpamilya. Dahil kami to nga mga IP ginakulang pagid kami. And sa subong mama, you mentioned 155 ka ma'am no? Ka mga members, mga mostly mga sa inyo organization o kung sa inyo association, pila ka makabilig nga officers? 18. 18. And ano ang imo ganing nga designation ma'am? Public information officer ako sir. Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo ma'am gina-spread o kung ginapalabot ang pila ka mga impormasyon sa ato naman iyang asosasyon kag sa ato naman iyang mga miyembro sa indigenous people of Ayan? Una ko sir, sa amon na sir, may wifi naman. May wifi kami to sir. Kaso lang, ang prinsa na sir sa amon. Sige, nag-branaw. Sa isa ka domingo siguro, mga 3 ang adlaw kami may power ko. Pero ang among ginagamit ko sir, amo ang radyo nga walkie-talkie. Walkie-talkie. So, kami to sa army man. Kaso na sir, ang akong may utod ako din sa sa Libakaw. Na-info na gidna. Siling nila sa akon, ning abi ang ako ngayon, ning may ara ka mo meeting, siling mo wala ang itong mga upod sa inyo mga officer nga may meeting, dala ka mo dito sa baryo, kung dire man sa Iloilo. Kanya na pinangawagan ko niya sa inyo sa mga himata ko, may meeting kita to sa akong asosasyon. Kaya sir, kabati man sila sa mga grupo nga may meeting sa among asosasyon, dali gidya ko nagitugubaya ang among mga grupo sa asosasyon. Silingon sa among kapitan, among chief, ay ang chief la, ang asawa ko, kag-asawa sang chief. Utod. Siling sang chief, maayo nagkanto kami diri bisan sa radyo lang. Kay kung magbadagyaw gani sila sa among mga training, pulupod kami tanan. Huwag niya problema sir, kung may ara lang ang ginataon pala gobyerno. Sakto naman. And sa subong mama, kung may aray kahatagan sang mensahe o kung pagpasalamat, pwede gid nga maka-paambit o kung makapalabot sa pagpasalamat pinagi aton nga programa. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Ginoo nga bisan iya kami, ipatawag kami ay programa hay. Kaabot kami iya ag medyo among rawas. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa DA program, sa Anaitpoki program, sa amon nga asosasyon, kung waro among asosasyon hay, wa man mag-abot tayo mga programa. Dahil nga, una abi nga mag-abot ro asosasyon hay, magka-meeting anay yung gagaya, para bala nga sulunduan bala. Amo na ang ginapasalamatan ko sa gobyerno, ginapasalamatan ko ang mga hatag nga bulig halin sa DA program, POKI program, kabay pa nga madugangan bala ang ginahatag sa amon, kag mga training nga ginahatag sa amon, kabay nga madugangan bala sa gobyerno, apon matun-an pagyapon namon, duwa namon mabaluwi. Thank you, sir. And lastly na lang ma'am, may gusto ikaw nga itamyawon o kung i-shout out yung mga kabataan, yung mga katapo sa mga asosasyon, pwede gid ma'am makag-greet sa ila. Sa mga ako ay iyawon ako sa Iloilo. Iya ako gina-interview ako amon nga bilang leader iya hay ayan nga magruad daw sa akong asawa, sa akong maigmanghod. Kabay nga una ka mo katanaw sa akon nga
sa amon nga presidente at among asosasyon na iyaon kami. Bilang kami isa ra ninyo nga ka surugoon it barangay Uyang hay gintuman namo para maabot do atong handom sa atong asosasyon. Kabay nga madugangan pa do atong nga programa kita tanan hay gahiriog yun. Salamat gid. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Uyang, from Barangay Uyang, Libakaw, Aklan, nga naghatag man sa iyang experiences, kag iyang istorya, may kaangtanan sa pagbaton o kung mga benefits naman iya nga gintalabot sang DA4K program. Ginatamyaw man naton si Ma'am Glenda Himatay, ang focal person sa DA4K program, and the rest of the 4K program family nga hatagid sang suporta sa ating mga IT communities, not only sa Libakaw, Aklan, but all over Western Visayas. Ginatamyaw man naton ang katapos ng DA Western Visayas ang aton nga Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka Regional Technical Director, ang aton OAC Director for Operation and Extension si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation si Director Zarlina B. Cuello. Ginatamyaw man naton ang aton nga hepe sa Information Section si Sir James Earl Ogatis, and the rest of the personnel of RAFIS team. Maayong aga sa aton tanan. Sa masunod natin nga episode, isa na naman ka istorya sa aton nga mga kauturan nga mga IP sa aton nga pagtutukan, gani bantay lang sa aton nga programa. Sa lugar din si John Candelario from DA Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity on the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, wais ang kiluhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers, nga kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sang ilang baboy. After that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer, makuha siya sang cash tickets o ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sang iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sang iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man
Sang before, ang mga baboy, yawan kami ka pangita kang amon nga ano, nga kung sino ang mabakal. Usually sa tinda lang ang dalaganan ka ano mo. Gadlagan ang tagiya sa market, then ipa ano sa manok iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, kag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurado ang kumpila kiloya. So kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga isa pirdi ka pa. Unlike kung may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sagwa kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarangid kung kay sa pagkadamo ka hag-racer diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course. Before, we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lang gid kadya ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that
municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Ko na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin nga maka-transact, rain or shine man tana. We have our fences, nga maka-secure kang atin nga mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, sementado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang atin nga mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang atin nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate no ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata nang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate nga may digital lang kita, no, and calibrated nga weighing scale kung sa diin na mas transparent tuntana in terms kilo, no, makita ra gid ni farmer once kilo na ng sapat, no, kag si mismo si buyer makita naman kung pila gid kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanuna gaw bisa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, no, alaw na. But for now nag-end ko pisa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So why rin so far yung mga transactions, so mga baka na lang nabilin dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin nga may improve din sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence kang ating Municipal Treasurer's Office sa pag-issue kang mga certification, di dyan natin ng Municipal Agriculture Office, ang ating PNP, no, nga mag-issue. So one-stop shop na tana, di dyan available mismo sa atin. Ang ating improvements, no, sa ating livestock market, dako nga bulig sa ating mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers, no. Sa ating livestock raisers, halos tanan tulad nga ginadara dito sa livestock market at mga bakal rin. It's because ang mga buyers damo ra na ganyat nga magkadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa Tagalion, damo man nga mga adjacent municipalities, no, or even iban nga mga provinces nagakadto dito para idigya lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction, no, sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin man ang buyer. Okay. So in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate gid na kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kag facilities kang ating nga livestock market. So this is why every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sa diin nag-provide batang ita di dyan, no, kaplantilya na mag-operate, no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels, no, nga na-assign di dyan and under the sa management, no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment, no, together kang tanang stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano bagid ma-improve, no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang amon nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue sang receive sang payments and naga-issue sang resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang naga-record kang income, kag naga-monitor ka income, kag kami man ang naga-deposit ka income sa banks natin. So for auction market, naga-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod nga mga ruminants ang ginatawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance.
And may ano man kita, ownership, kung magpa-transfer ka ownership, may ginabayad man, and kung kung magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So ang ownership kag transfer mostly though regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa amo lang ra nga sa transfer of ownership lang ang mga cattles natin. So firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the LOM, no. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ila bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also gina-remind din naman ang mga nagapost man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure nga kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa pundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga future man nga mga projects. So ang part nga aton nga income sa aton nga auction market is exclusively used sa market man mismo, no. So why ta na nagaimpon, but part of it nagaimpon ta na sa general fund ka munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo, ang makolek naman di dyan, ginabalik gid namon to reinvest sa may auction market natin. And also aside from that, ang mga pundo nga halin sa national nga ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang aton nga auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with BEI when it comes to animal welfare. So kailangan nating i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So isa yun sa ating sinisecure. So part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and
planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established their role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo, Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo, kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Tukim, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Plus, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.